Si Attorney, ito pamilyar kumbatsero eh. Pamilyar na rin sa atin ito. Si Attorney Antonio Odi Bukoy, Ayan. isang human rights advocate, public interest lawyer. At isang veteran litigator. Yan, veteran na litigator. Nasa kasama via Zoom, kasama natin via Zoom. Attorney Odi, magandang morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga ho sa inyong dalawa. Kailangan namin ng Saklolo. ng saklolo dahil nahihirapan kaming magpaliwanag dito eh. Opo. Okay. Sige po, First susubukan things natin, pipilitin natin masagot. Opo. Unahin nga po natin itong aksyon na gagawin po ni Attorney Manasseh Mans Carpio, no? Tungkol sa papailan po niya ng kaso paglabag sa AMLAC law, sa Bank Secrecy Law, Data Privacy Act, yung pong mga naglantad ng bank records. Ang unang tanong, yung po bang pagpa-file niya ng kaso, ang ibig sabihin po ba nun ay hindi niya kinu-question yung mismong bank records? Ang ibig sabihin ba nun inaamin niyang kanya talaga yung kaya inirereklamo niya yung mga naglabas nun Oh. I agree. Kasi kung meron siyang depensa, kaya niyang panindigan yung kanyang posisyon na ito ay lehitimo, dapat sinagot niya punto per punto. Ang gagawin niya, haharangin na naman niya. Haharangin niya para takutin or para takutin ang mga kinaukulan na wag niyong gawin yan kasi bawal yan sa kanyang pag-iisip, sa kanyang pag-aakala. Kasi kung kayo ay inakusahan ng isang krimen, ano ba ang natural na reaksyon ng tao? Ang natural na reaksyon ng tao, sagutin mo, itanggi mo, sagutin mo kung bakit mo itinatanggi. Hindi yung hahadlangan mo, haharangan mo yung proseso. Ito yung pagkakataon na mamimiss niya yung pagkakataon na harapin yung kanyang ang pag-uusig sa kanya. Ngayon, impliedly, inaamin niya. Ibig sabihin, wala siyang masabi. Ganun din ginagawa ng asawa niya, ni BP Sara. Imbis na harapin, humingi siya ng due process, sa halip, umakyat na naman sa Supreme Court. Humingi siya ng ayuda sa Supreme Court nung isang taon, last year. Sabi niya, bigyan akong due process. Ngayon, binibigyan siya ng due process, hinahadlangan na naman. Ganon din yung akto ni Mans Carpio. Isa yung kanilang strategiya hadlangan. Para hindi sila makapagpaliwanag. Bakit hinahadlangan? Kasi wala silang paliwanag. Yun ay ang aking opinion. Opo, dito ho sa nangyayari, alam natin merong bank secrecy law. Kaya nga nung ilabas ito o bago pa ilabas, ang lagi namin tanong, Attorney Odi, hindi ba malalabag yung bank secrecy law kapag yan ay tinalakay dyan sa Kongreso? Hindi pa naman yan impeachment trial, kundi preliminary, ano ba tawag yan? Parang hearing. Para siyang preliminary investigation, kumbaga sa piskalya. Sa committee level pa lamang, Attorney. Opo. Yun ang proseso ng impeachment. Hindi ho yan sa Senado lang Nagsisimula yan sa Kamara. Kasi kung hindi ho natin isasama yung proseso ng Kamara doon sa buong proseso ng impeachment, kulang ho. Sapagkat hindi naman magkakaroon ng impeachment trial kung walang impeachment in the first place na proseso sa Kamara. Pangalawa, malalagba ba yung bank secrecy law? Hindi po. Sapagkat lahat ng statutory secrecy, na nakalagay sa batas, ay subservient to the Constitution. Confidential secrecy, statutory secrecy, cannot override accountability. It cannot defeat constitutional processes. So, hindi ho malalabag. Tatlo po yung kaso violation ng anti-money laundering, violation ng bank secrecy law, violation ng Data Privacy Act. Yung pangatlo nga muna, attorney, yung po bang Data Privacy Act, Ang data... ano bang, paki-educate nyo nga kami doon. Go ahead po. Kasi ang Data Privacy Act ay by the
by what the name implies, ito ho ay pinoprotektahan ang mga privileged information, pribilehiyong impormasyon ukol sa isang tao. Hindi pwedeng labagin sapagkat pwede itong gamitin, abusuhin to invade the privacy. Di ba? We're all entitled to privacy which is guaranteed by the Constitution. Yan ho yung nakalagay doon sa Data Privacy Act. Kaya ho ngayon, pag meron kang disclosure sa bangko or any government institution or even in private transactions, hindi pwede itong i-share sa ibang tao without the consent of the individual concerned. Sapagkat pwede ho itong abusuhin to invade the privacy at much less to commit a crime against the individual in question or invoking it. Opo, pero ang susunod na tanong ko po doon, kapag ka po ba opisyal ng gobyerno, can a government official invoke Data Privacy Act? Okay, pwede hong i-invoke yan in certain instances. Subalit, hindi ho yan pwede invoke when it comes to issues of accountability. Like ito, may issue about corruption, may issue about plunder, may issue about pandarambong, no? Pagnanakaw sa kaban ng bayan. You cannot hide behind statutory secrecy laws. Gaya ng sinabi ko, public interest is paramount as against individual interest. Okay? Mananaig ang interest ng Estado. Mananaig ang interest ng taong bayan. Kaysa sa At mangingibabaw yan kaysa sa interest ng isang individual. Lalo pat ang question ay ukol sa accountability or pananagutan. Opo. Kung hindi ho, marami hong magkakakrimen and then they will hide behind statutory secrecy laws. Sir, Kumpachero, last na lang tungkol dun sa sa anggulo ng impeachment na yung bank secrecy law, may exemption naman talaga kung with regard to impeachment cases. So is it your contention na yung ginagawa ng House is part of the impeachment proceeding na at hindi lang yung trial sa Senado? Yes, it is not just my contention. It is the law. Dahil nakalagay sa Constitution, ang impeachment process, yung accountability, nagsisimula yan sa Kamara. Na doon ho yung initiation eh. So, yun ho yung trigger. Doon nagsisimula. Yun ho ang trigger ng impeachment process. Proseso ho ang pinag-uusapan dito eh. Opo. So, yung proseso, ilang hakbang yan na nagsisimula sa Kamara. Sa Kamara. Okay. Dito ho, habang pinapanood natin nung nakaraan itong hearing sa Kongreso at inilalabas ng AMLAC. Hindi naman bank ang naglalabas, kundi AMLAC. Ako ang naitatanong ko noon, ba't walang naging aksyon ng AMLAC noon? Kung noon pa pala, may nakikita silang mga ganyang kahina-hinala, suspicious transactions, bakit kinailangan pang hintayin ang proseso ng impeachment? At ngayon ho ba, habang nasa proseso ng impeachment, hindi ba pwedeng, kung totoo yun, hindi ba pwedeng kumpiskahin na kaagad yun o i-freeze na yung mga accounts na yun, attorney? Okay. Bilang kasagutan sa inyo nung una ninyong katanungan, bakit hindi ginawa yan ng AMLAC noon kung napunan na nila? Hindi ko masasagot yan. Ako ho maghahaka-haka lang tungkol dyan. Subalit, sasabihin ko na may kapangyarihan ang AMLAC na Kaya nga po magpaunang hakbang. Okay? Magpaunang hakbang upang usisain ito. Gaya ho yung bank inquiry. Okay? Petition for bank inquiry of questionable accounts with suspicious transactions. Pwede itong gawin ng AMLAC through the Office of the Solicitor General. Bakit nga hindi ginawa? Hindi ko ho alam. Pero ang akin ho ay magiging haka-haka lang na ayoko namang I don't want to indulge in, no? Pangalawa, bilang kasagutan naman doon sa inyong pangalawang tanong na kung pwedeng gawin ngayon, pwede po. Pwedeng simulan na yung proseso. In fact, yun yung forfeiture of assets, yung RA 1379, ano po? Yung unexplained wealth forfeiture, civil forfeiture. Pwedeng gawin yan kahit na ngayon. Subalit,
ang problema ho dyan, kung gagawin ngayon, magkakaroon, baka ho gamitin yan nung inuusig bilang hadlang upang umusad yung impeachment process. Kasi ang mga abogado, may kanya-kanyang paraan yan eh. Again, binibigyan mo ng pagkakataon na hadlangan na naman yung impeachment process, di ba? Eh para sa akin ho, between yung forfeiture and yung impeachment, balancing of interest, unahin yung impeachment. Okay. Kasi pwede naman at any time, whether ma-convict or ma-acquit sa Senado, you can still pursue yung forfeiture civil forfeiture. Opo. Baka sabihin pa nila na forum shopping yan. Oo. Kasi marami hong pwedeng maging senaryo pag gagawin yan ngayon eh. Panibagong Tama, magkakaroon tama. ng hadlang. Pwedeng gamitin yan. Tama pala at naghanap tayo ng totoong abogado. Kanina ho, may sarili kaming mga Haka-haka. legal opinion eh. At mas gusto nga namin i-forfeit na yan kung talagang ano yan. Kung talagang totoo yan. Kung totoo yung mga natuklasan na yan ng AMLAC. Attorney, pwede pa ho bang isa pa? Hindi lang sa impeachment ni VP Sara. Yung kay dating Speaker Martin Romualdez. Teka muna, itanong muna natin. Kliyente niyo po ba si dating Speaker Martin Romualdez? Hindi po at Ayan, never po mabuti. naging kliyente. Mabuti. Okay. Parang nasa ganong sitwasyon din si Speaker Martin dahil kanina may binasa kami na news item. Frozen na po yung kanyang account. Nagyeyelo na po ngayon yung kanyang account. In-announce ni Ombudsman. Oo, upon the request daw po ng Ombudsman. Kung po ba yun? Under investigation siya ng Ombudsman. May kaso na ba sa husgado to? Wala pa ho. Wala pa. Oh. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Pagka ganun, punta tayo sa proseso. If a person is being investigated by the office of the ombudsman, pwede nang i-freeze yung kanya account if it's regarding plunder or graft, etc. Okay, ganito ho yan, no? Bilang kasagutan, pwede. Pwede ho. Sapagkat hindi naman kinakailangan magkaroon ng actual na kaso sa husgado upang magkaroon ng freeze order. Okay? Sapagkat ang anti-money laundering law natin, ang intensyon ho nito is to preserve the suspected proceeds of a crime. Gaya ho ng anti-graft and corruption crimes, kidnapping, piracy, money laundering, etc. To preserve the funds and assets which is ill-gotten, supposedly. Subalit, ito po ay pwedeng questionin. Ex parte ho yan eh. Ibig sabihin, pag nag-apply for a freeze order ang ombudsman through the AMLAC, hindi ho pwedeng diretsong ombudsman. Kinakailangang dumaan sila sa Anti-Money Laundering Council. Okay? Doon ho, hindi kailangan na magkaroon ng probable cause yung yung AMLAC . Ang maghahanap ng ang obligasyon ng AMLAC is to present evidence na this is number one, illicit ang source, or number two, money laundering, number three, prove that there is probable cause, and number four, there's a danger of dissipation or concealment. Ito kinakailangang patunayan nila sa Court of Appeals. Trabaho ho ng Court of Appeals is to find probable cause. So ngayon, dahil nag-issue ng Court of Appeals ng freeze order, they supposedly found probable cause. Subalit, dahil ex parte ito, si former speaker can question it, can challenge it. How? Number one, he can prove that this is not illegally acquired wealth. It is not connected. Hindi ito konektado sa graft. Sapagkat meron siya talagang kapasidad na magkaroon ng ganitong yaman or ganitong deposito dahil may mga negosyo siya na kaya itong patunayan or suportahan suportahan. Pangalawa, na wala naman siyang money laundering na ginawa . Number three, there is no threat of dissipation. Hindi naman ito mawawala, hindi naman ito itatago . Dahil ang purpose nga ng freeze order is to prevent dissipation or concealment. And then, finally, walang probable cause. Ano ba yung probable cause? Ang probable cause is,
ito yung chain of events or set of events that will prove that will convince a reasonable mind that a crime was probably committed and that the person involved is probably guilty. Probably. That is rebuttable. Ibig sabihin, pwede mong tuligsain. So, pwede kang mag-file ng motion to lift the freeze order and then patutunayan mo ngayon. Bakit ganito yung proseso? Kasi yung pag-issue ng freeze order, ex parte. Ibig sabihin, hindi kinakailangang ipaalam doon sa respondent, doon sa may-ari ng account. Malalaman na lang yan pag may freeze order na. Gaya ho nang nangyari ngayon. So, pwedeng gawin ng mga abogado ni Speaker Romualdez, mag-motion sila to lift the freeze order. Pwede may relief ho naman sa batas. Di ba yung freeze order may ko naman, di ba? 20 days. May period ho. Period yan, tama. specific period. 20 days. Pero in 20 days, pwede ho ma-extend yan to a maximum of 6 months. Pero, mas mahigpit ho yung threshold na yun, evidentiary threshold. Pag humingi ka na extension, dapat yung probable cause mo should continue to subsist beyond the 20-day period. Dapat, ibig sabihin yan, there is a continued and stronger threat. Mas mataas ho yung evidentiary threshold kung hihingi siya ng extension. Mas mahigpit ang magiging batayan ng Court of Appeals. Attorney, pag humingi ng extension ng AMLAC. Attorney, isa na lang, promise, last na talaga to. Oo. Sige lang ho. Opo, last na to. Yung pong precautionary hold departure order, pasensya na kayo, sa tagal ko nang nagko-cover ng courts, mula pa nung Ngayon nyo nang 1990s, narinig. bagong animal sa akin to eh. Yung precautionary hold departure order, imagine, a person who is yet to be indicted ay pwede na palang ipahold ipahold hindi ng makabiyahe. ng husgado na wala pa namang Na-i-file na kaso. jurisdiction Yung sa husgado. kanya technically and legally. Ano ba tong precautionary hold departure order? Kayo po ay 40 years na daw kayong 43. o 43 years na daw kayong Hindi litigator. halata Ano ba tong PhDO na to? Kailan ba sino ba naka-invento niya? Ba't ba may ganyan ngayon? Yan ho ay base sa administrative circular na inisyu ng Supreme Court. Okay. Nagsimula ho yan nung 2018 lang. Bakit kamo? Okay? Before nagkaroon ho ng administrative circular ang Supreme Court ng precautionary hold departure order, meron hong DOJ circular, I think 41, na sinasabi nila ang DOJ ay merong otoridad para mag-issue ng watch list order, Yes. or WLO, or hold departure order. Sa isang kaso ho, question yan sa Supreme Court. At sinabi ng Supreme Court, hindi pwede yan. DOJ Circular number 41 nga. Bakit? Yung determination, only the courts can restrict the right to travel. Dahil constitutional right natin ang the right to travel eh. Opo. Yung Genuino case, yun yung landmark case na nag-trigger dito eh. Ito yung nag-trigger. Dahil sinabi sa Genuino, hindi pwede ang DOJ mag-issue ng watch list order. Hindi pwede ang DOJ mag-issue ng hold departure order. Dahil husgado lang yan ang pwede. It is a judicial function. So ang ginawa ng Supreme Court, there's a vacuum. Pwede ho ngayon, wala pang kaso sa Sandigan Bayan, may mga tumatakbo na eh. So nawawalan ng jurisdiction ang husgado pag ipinail yung kaso, yung information, wala na dito yung akusado. Nakatakas na. Nakatakbo na eh. Okay, ang ginawa ng Supreme Court to prevent that as a precautionary measure. Precautionary. Kaya ito ho, pwede ex parte. Okay? Yung without notice. Pwede maghihiring sila, malalaman lang nung tao concerned na meron siyang precautionary hold departure order, may na-issue na na PHDO. May na-issue na. Ito po ay to ensure that there is that the respondent does not take flight. Okay? To prevent flight and to retain jurisdiction over the person of the accused when the case is filed. Okay? Ngayon ho ito, ini-issue kapag meron ng preliminary investigation. Ayun. Okay? Dapat may preliminary determination of
probable cause. Preliminary ho ha, Oo. yung initial finding. Mm-mm. Ngayon, kung wala pa ho sa preliminary investigation stage, hindi pwede magkaroon ng precautionary hold departure order. Halimbawa ho, it is just a complaint na itinile. Ini-evaluate pa yan ng DOJ or ng sa kaso ni former Speaker Romualdez ng Ombudsman. Mm-mm. Kung wala pa hong preliminary investigation, there is no preliminary finding of or initial finding of probable cause, hindi pa So pwede. wala, hindi pa pwede. Ngayon, ewan ko kung meron ng preliminary investigation sa panig ng Ombudsman Ombudsman. sa kaso ni Speaker Martin. Opo. Kung wala pa, pwede niyang questionin yan. Mm-mm. Pati yung Pwede yung pati question si Senator Chis Premature. Senator Chis Escudero, 'di ba? Ganun Meron din, ding request for PHDO Oo. ang So ombudsman. pwede nilang i-contest o i-question Questionin. yan. Pero ito, attorney, panghuli na lang. Sige. Ang narinig namin conspiracy to commit plunder. Is there really such a thing? Conspiracy to There is commit no such plunder. animal. Wala rin ganon. There is no such animal as a conspiracy to commit plunder. Pag sinabi niyong conspiracy to commit plunder, as a crime itself, wala ho yan. Conspiracy is a mode of committing plunder. So plunder is committed ho by an individual, a public officer, individually by himself, or in connivance with others. Okay? To amass, accumulate, acquire ill-gotten wealth through a series or combination of overt or criminal acts na ang threshold amount is 50 million up. and above. Okay? So, it is a mode of committing plunder. Not conspiracy to commit plunder is not a crime. by itself. At least may mga bago tayo ngayong krimen, conspiracy to commit. Tapos may PhDO. Attorney, maraming salamat. Thank you po. Sa ulitin, no? Attorney. Nakalibre kami sa inyo. Maraming salamat din, no? Maraming salamat din sa inyong paanyaya. Sana po ay nakatulong ako Opo. Thank you po. para maliwanagan sa mga issue. Opo. Thank you. Si Magandang umaga po. Attorney Odi Antonio pala pangalan niya. Antonio. Antonio aka Odi Bukoy.